Hi friends, akong giawhag ang mga fans club ni Ma'am Raquel, nagpaila-ila na siya. Ano ni? Smile! Oh. Dili na kuya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Camiguin Island, pangalawang pinakamaliit na isla ng Pilipinas, isang maganda at tahimik na tourist destination ng bansa. Maswerteng napadpad tayo sa islang ito for 3 days, kasama ulit natin sa adventure na 2 ang mga workmates natin. Tunghayan natin sa video na 2 ang day 1 ng aming pasyal. Highlight dito ang Katibawasan Falls at hot spring ng Ardent Hibok-Hibok Spring Resort. Maaga kaming nag-meet up dito sa gate ng campus, medyo mahaba ang biyahe kaya't maaga din ang alis. Nasa 170 kilometers ang layo ng Balingoan Port galing Iligan City, estimated na lagpas 4 hours na land trip. Konti lang kami sa bus kaya sobrang lamig, nagmumoist yung mga bintana. Masarap talagang bumiyahe sa probinsya, maraming magagandang makikita, mga palayan, at Japan. Char lang, ang bilis ng bus namin, ilang seconds lang first stop na kami, pero almusal pala. Kaya pala nagmamadali si Manong driver. Gutom na pala siya. Ang bongga ng kainan na to, ang daming pagpipilian, maraming pwedeng kainin. Sarap na sarap sila madam sa pagkain, ngiting tagumpay. Kung gusto nyo din subukan ang kainan na to, bahala kayo. Pagkatapos kumain ay Jollibee naman, walang kabusugan. Sa wakas ay Cagayan de Oro na tayo. Kitang-kita na ang Seven Seas Resort, Taguluan version, ilang seconds lang ulit ay Balingasag na. Palayan na naman, dami talagang palayan sa Pinas. Bakit kaya ang mahal ng bigas? Kumustahin naman natin mga kasama natin, may mga natutulog, gumising na kayo at balinguan na, hanggang dito lang ang bus namin kaya kanya-kanyang bitbit na ng mga bagahe. Di bale na maiwan ang karne basta secured ang uling. Stricto pala ang isla ng Camiguin, di makakapasok kung walang vaccination card, bawal din ang mga armas, puwera na lang sa hawak ni Sir. Ang skirdon, para yan sa salbahing tamban at suwail na tulingan. Sa wakas ay makakapasok na kami, una ang mga senior citizens, chini-check din kung may kuto ang mga pasahero. Sabi ni ma'am ay dun daw siya nakatira dati. Sa may tower, ito na yung barge, 385 yata ang pamasahe. Di ko din sure, magdala lang kayo ng extra. Kanya-kanyang hanap na ng maupuan, lovers in Balingoan, laging magkadikit ang dalawang yan. Dito kami pamwesto sa labas, mas maganda mga makikita, kitang-kita na din ang Camiguin. Medyo natagalan kami dito, naghaharutan pa kasi ang mga taga-tanggal ng lubid. Tanggalin nyo na yan sir at kayo'y makalarga na. Enjoy muna sa tanawin. Fun fact, kilala ang Camiguin bilang the island born of fire kasi ang daming niyang bulkan, pero di kasama ang isla na yan. Sabi ni sir, medyo malalaki alon ngayon, pero baka ito na talaga ang normal dito. Minsan ay nakakahilo. Sa mga hiluhin, magdala na kayo ng Bon-Amin. Excited na kami, kitang-kita na sa malapitan ang Camiguin, ilang seconds lang ay nasa Benoni Port na kami. Maraming pasahero sa barge kaya di makakababa ng mabilis. Ayan na at palabas na ang mga turista sa sariling bayan. Kitang-kita sa mga ngiti ang excitement, nag-arkela kami ng jeep para sa buong 3 araw namin dito sa isla. Saktong-sakto lang din ang jeep para sa amin lahat. Pagkasakay ng jeep ay pinababa din kami ulit para kumain. Sabi ni ma'am ay mas mukha daw siyang terorista kaysa turista. Hindi nabusog si ma'am sa kinainan namin. Tumira pa ng saging. Sa wakas ay dito na kami sa Hidden Suites. Dito kami magstay for the next 2 days. Malalaki mga rooms dito, pwede 3 or 4 katao. Pahinga muna ang mga persons, chika-chika muna. Sobrang init ngayon kaya lapag na ang malamig na beer at ang pulutan. Alam niyo naman, saka lang nagiging makabuluhan ang usapan pag may inuman. Ayos din dito may parentahan na silang mga life jacket at snorkel. Pagkatapos mag-relax ng konti ay punta naman kami sa may Katibawasan Falls. Malapit lang ang falls galing dito, mga 10 kilometers. Kaya lang medyo paakyat kaya mabagal biyahe. Ilang seconds lang, dito na kami. Check agad natin mga tinda. Marami dito mga souvenirs, mga t-shirts at mga borloloys, iba-ibang design, may hoodies lanzones pa. Bayad muna bago pasok, 75 pesos ang entrance fee at kailangan ulit ang box card. Lovers in Katibawasan, ito na naman ang dalawang to. Pakinggan muna natin panawagan ni ma'am. Hi friends, akong giawhag ang mga fans club ni Ma'am Raquel, nagpaila-ila na siya. Ano ni? Ito na ang Katibawasan Falls, konting baba lang sa mga hagdanan. Ito daw ang pinakamataas na falls ng Camiguin. May taas na 70 meters, malinaw at malamig ang tubig, pwedeng magtampisaw. Enjoy muna ang mga persons. Heroes tonight, yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah.
Ano feeling na ulay Paris Zombie? I feel so... Pagkatapos maligo, kanya-kanyang bitbit na ng mga bagahe. Pumilit pa si Sir ng isang creative photo, at syempre group pic muna bago alis. Next stop naman natin ang hot spring ng Ardent, mga 10 kilometers ulit na road trip. Napansin ko lang, mas mabagal ang jeep ngayon na pababa na kami. Ilang seconds lang ay dito na kami sa Ardent. Aside sa mga souvenirs, marami din silang mga street foods. Kain ulit muna kami. Nagutom sa swimming sa falls, sabi nga ni ma'am. Hindi kaya naligo. Ayun, kaon. Bahala na ako. Dahan kay kakikaon. Pero ikaw yung step, ihapon. 75 pesos ulit entrance dito, pwede din magbitbit ng pagkain sa loob. May mga tables din pwede malagyan ng mga gamit at mga pagkain. Masarap maglob-lob dito sa hot spring, lalo na kung galing ka sa napakainit at nakakapagod na araw. Medyo madilim dito sa resort lalo na pagdapit hapon, maraming puno sa paligid. Saktong nakaka-relax lanang din ang init ng tubig. Enjoy ulit ang mga person sa swimming. Balik Hidden Sweets ulit kami pagkatapos mag-relax sa hot spring, inihaw na tuna pa nga at belly lang muna para sa hapunan, at syempre inuman ulit, pampatanggal ng alikabok. Maraming salamat sa panunood at samahan niyo ulit kami sa day 2 at day 3 ng aming Camiguin Escapade, Matsulongs.